Napansin mo na hindi ka basta nadala sa mga araw na lumipas. Dinala ka ng Diyos sa mga araw na yon na may dalang katibayan na hindi agad nakita ng mga tao. May mga sandaling nagmukha kang tahimik, pero ang katahimikang iyon ay hindi kawalan, kundi paghahanda na mas malalim kaysa paliwanag. Sa isang mesa, sa harap ng malamig na tasa ng kape at ng ilaw na galing sa kusina, naramdaman mo na parang may bagay na unti-unting nagbubukas sa loob mo habang ang mundo ay nananatiling abala sa labas. Ang iba ay tumingin sa iyo na parang wala pang nangyayari, pero sa dibdib mo ay may tahimik na bigat na nagsasabing may hinahanda ang langit na hindi nila kayang sukatin. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang prosesong iyon dahil ang tunay na pagtawag ay madalas dumadaan muna sa katahimikan bago lumabas sa malinaw na anyo. Parang si Jose na dinala muna sa mga panahong hindi nauunawaan bago nakita ang dulo ng plano, at ang paalaalang iyon ay hindi lang kwento kundi salamin sa iyong buhay. Ang bigat sa balikat mo ay minsang nagsabi na huli ka na, pero ang totoo, hinuhubog ka pa lang. Ang iniisip mong atraso ay maaaring naging pagitan ng paglinis at paghubog. Kaya kung may parte ka na pagod ng magpaliwanag, manatili ka pa rin dahil ang susunod na piraso ng kapirasong larawan ay mas malinaw kaysa dati. Sa mga ordinaryong umaga, kapag binuksan mo ang bintana at narinig mo ang tunog ng sasakyan sa kalsada o ang ingay ng kapitbahay na nagwawalis, may mga palatandaan na tahimik na bumabalik sa iyo. Hindi sila malakas, hindi sila palamuti, pero paulit-ulit silang dumarating sa paraan ng mga pagkakataon, ng mga salitang naririnig mo ng di sinasadya at ng mga pintong akala mo ay sarado na. Kapag hawak mo ang telepono at biglang may mensaheng dumating o may taong naalala mo kahit wala siyang pangalan sa usapan, sumisikip ang dibdib mo at napapatingin ka ng mas matagal kaysa karaniwan. May bahagi sa iyo na gustong sabihing nagkataon lang, pero may isa pang bahagi. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Na marunong ng kumilala ng galaw ng Diyos sa pagitan ng pangkaraniwan at pambihira. Ang talagang binabago rito ay hindi lang ang labas ng sitwasyon mo, kundi ang paraan ng pagtingin mo sa pag-ikot ng mga araw. Hindi ka inilalayo sa kahulugan. Inilalapit ka sa kahulugan na matagal nang naroon. May mga pagkakataon na ang langit ay hindi sumisigaw kundi bumubulong, at ang bumubulong ang mas madalas mong hindi napapansin. Kaya bantayan mo ang mga maliliit na bagay dahil ang maliliit na bagay ang madalas magdala ng patunay na malaki pala ang ginagawa. At habang tinitingnan mo ang mga detalye, mas malinaw na makikita mo ang susunod na pagtitipon ng mga piraso. Minsan ang pakiramdam mo ay parang nakatayo ka sa gilid ng isang silid na may nakahandang upuan para sa iyo, pero hindi ka pa tinatawag dahil may kailangan munang matapos sa loob. Naroon ang mesa, ang upuang hindi mo pa nauupuan, ang papel na hindi mo pa napipirmahan, at ang orasan na tila mabagal pero hindi tumitigil. Sa katawan mo may kakaibang tensyon sa panga at sa leeg,
at sa loob mo ay may pagod na hindi galing sa trabaho kundi galing sa matagal na paghihintay na laging may tanong na walang sagot. Iniisip mo minsan na baka mali ang pag-asa mo, pero ang mas malalim na totoo ay ito. May mga pagkakataong ang Diyos ay naghahanda ng lugar bago niya ihayag ang tao na uupo roon. Hindi ka patapos at hindi rin tapos ang sitwasyon mo. Ang dating interpretasyon ay nagsasabing, antay ka lang at baka walang mangyari. Pero ngayon may ibang liwanag na nagsasabing, ang pananahimik ay maaaring isang anyo ng pag-aayos. Kapag nauunawaan mo ito, nagbabago ang paraan ng paghinga mo dahil hindi ka na humihinga na parang nauubusan, kundi parang may darating na tamang oras. Kapag hindi mo ito pinaniwalaan, mauubos ka sa sariling pagmamadali. Kapag tinanggap mo ito, matututo kang huwag matakot sa pagitan. At sa pagitan na iyon, nagsisimulang umusad ang susunod na palatandaan. May mga gabi na nakahiga ka na sa kama, pero hindi pa rin sumasara ang isipan mo. At doon mo maririnig ang mga lumang boses na nagsasabing, huli ka na, maliit ka lang, o nakalimutan ka na. Sa dilim ng kwarto, sa tabi ng unan at kumot na ilang ulit mo nang inayos, nananatili ang mga tanong na hindi mo sinabi sa iba dahil ayaw mong magmukhang mahina. Pero sa dibdib mo, may init na hindi galing sa takot, kundi sa pagkapit mo sa paniniwalang hindi nasasayang ang alinmang panahong inilaan sa iyo ng Diyos. Ang mga lumang boses na iyon ay parang alikabok na bumabalik kapag may hangin, pero hindi sila ang may huling salita. Hindi ka tinawag para manatili sa lumang pagkakakilanlan na laging natitinag sa opinyon ng iba. Ang iyong katahimikan ay hindi kawalan ng laman. Ito ay espasyong nililinis para sa mas malinaw na katunayan. Kapag ang puso mo ay natutong manahimik sa gitna ng ingay, mas malinaw mong maririnig ang pagkilos na matagal ng kumikilos. At ang bawat paghinga na hindi mo binigay sa pangamba ay nagiging puwang para sa pag-asa. Kaya huwag kang magtaka kung ang mga sagot ay nagsisimulang lumapit sa paraang hindi mo pinagplanuhan. Dahil ganito madalas magsimula ang pagkilala. Hindi lahat ng nakikita mo ay agad na kahulugan, pero hindi rin lahat ng nararamdaman mo ay basta lang emosyon. Kapag sa gitna ng isang ordinaryong araw, may bigla kang katahimikan sa loob, parang may humawak sa balikat mo at sinabing huwag kang umatras sa gitnang linya. Maaari itong mangyari habang naghuhugas ka ng pinggan, habang nakatingin sa basang lababo at naririnig ang patak ng tubig na parang paulit-ulit na kumpas ng oras. Doon mo mapapansin na may pagbabago sa paraan ng pagdikit ng hangin sa katawan mo, na parang may kalmadong pumapasok kahit hindi pa tapos ang kwento. Ang dating interpretasyon ay nagmamadaling humusga, pero ang mas tamang pagbasa ay ang pagtingin na may proseso ng pagpapatibay sa iyo. Ang Panginoon ay hindi laging nagpapaliwanag agad. Minsan, ipinapakita muna niya ang bigat ng katapatan bago ang bigat ng gantimpala. At ang katapatan ay mas matibay kaysa impresyon ng mga tao. Kapag nanatili ka sa katotohanan, ang datos ng langit ay mas makapangyarihan kaysa ingay ng lupa. Kaya ang pakiramdam na hindi ka dapat sumuko ay hindi aksidente, isa itong malumanay na pagturo. At habang tumatanggap ka ng pagtuturo, may mga pirasong dati ay hiwa-hiwalay na ngayon ay nagsisimulang maglapit-lapit. Sa mga araw na tila walang nakakakita sa pagsisikap mo, ang pagod mo ay hindi lang pisikal, kundi pagod na dala ng paulit-ulit na pagpapaliwanag sa sarili. Sa trabaho man o sa bahay, nasa loob mo ang tanong na bakit parang kailangan mong patunayan ang lahat bago ka bigyan ng puwang. Ang mga kamay mo ay maaring abala sa gawain, pero sa ilalim ng galaw na iyon ay may tahimik na pagnanais na sabihing, nandito pa rin ako at hindi ako nawawala. Hindi ka lang pinapahintay, hinuhubog ka sa loob ng paghihintay.
Kapag may mga taong hindi nakakita sa halaga mo, hindi ibig sabihin noon ay walang halaga ang ginawa mo. Ang dating tingin sa delay ay parang pagkatalo, pero ngayon lumilitaw itong parang pahina ng pagbuo. May mga bagay na hindi agad nagiging malinaw dahil ang liwanag mismo ay dahan-dahang dumarating, parang araw na unti-unting sumisilip sa gilid ng kurtina. At kapag ang liwanag ay dumampi sa gilid ng mga lumang hinala mo, makikita mong hindi ka iniwan, kundi inihahanda. Kaya manatili kang bukas sa paraan ng Diyos dahil ang susunod na bahagi ng paglalakbay ay mas malapit kaysa inaakala mo. Kapag may sinabi ang iba na salungat sa nakita mo sa puso mo, natural lang na manginig ang loob mo sandali. Pero hindi ka ginawa para maging alipin ng opinyon at hindi rin para laging humingi ng permiso bago maniwala sa itinanim sa iyo. May mga sandaling sa loob ng sasakyan habang nakaupo ka sa traffic at pinagmamasdan ang pula at berdeng ilaw, nararamdaman mong parang ang buhay mo ay nakatigil, pero ang totoo ay may ibang pag-usad na hindi basta nasusukat ng gulong. Ang katawan mo ay maaaring pagod, ngunit ang loob mo ay tumitibay sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag magsinungaling sa sarili mo. Hindi ka pinuputol ng proseso, hinuhugis ka nito para kayanin ang katotohanang isusunod pa sa iyo. Ang dating pakiramdam na napag-iwanan ka ay maaaring maging patunay na hindi ka nakabihag sa mababaw na ritmo ng mundo. Ang Diyos ay marunong maglagay ng kahulugan sa mga sandaling tila walang saysay. Kaya huwag mong maliitin ang araw na hindi ka sumuko sa isang desisyong simpleng maging tapat. Dahil sa katapatan na iyon, nagsisimula ang paglipat mula sa pagdududa tungo sa pagkilala. At ang pagkilalang iyon ang magbubukas sa iyo sa susunod na pag-ikot ng pahayag. May mga detalye sa buhay mo na hindi masusulat sa isang maikling kwento, dahil ang mga iyon ay nabuo sa maraming gabi ng pagod at pag-iisa. Ang kusina, ang sala, ang hallway, ang pintuan na paulit-ulit mong binubuksan at sinasarado, lahat iyan ay naging bahagi ng lugar kung saan ka hinubog ng hindi mo namamalayan. Sa dibdib mo, minsan ay may bugso ng luha na ayaw lumabas, at sa lalamunan mo ay may salitang pagod na ako na hindi mo binigkas dahil alam mong may mas malalim pa kaysa reklamo. Ang mas malalim na iyon ay ang pagnanais na mapanatag sa gitna ng mga pagbabago na hindi mo pinili. Ngunit ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa iyo ay hindi kailangang ipakita sa ingay para maging totoo. Minsan, ang pinakamatibay na pagbabago ay nangyayari habang walang nakatingin. Ang dating pagkakaintindi na ang katahimikan ay kawalan ay napapalitan ng pagkaunawang ang katahimikan ay maaaring lalagyan ng tugon. Kaya huwag mong ituring na mababaw ang mga araw na tahimik, dahil madalas doon naglalagay ng pinakamalinaw na pag-urong ang mga lumang takot. Kapag ang takot ay umatras, ang katotohanan ang papasok. At kapag pumasok ang katotohanan, iba na ang paraan ng iyong paglakad sa susunod na pintuan. Kung may isa mang bagay na kailangang marinig ng puso mo ngayon, ito ay hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat kwento para lamang mapagtibay ang sinabi ng Diyos sa iyo. Sa maraming pagkakataon, ang ipinangako ay pinapakita sa paraan ng sunod-sunod na kumpirmasyon na parang hindi sinasadyang magkakatugma. Sa mesa, sa sulat, sa biglang tawag, sa mensaheng dumating sa oras na kailangan mo, may mga maliit na tandang hindi dapat binabaliwala. Kaya kung may kahit isa man sa mga palatandaang iyon na tumama sa iyo, kung may isang bahagi ng dibdib mo ang lumuwag habang pinakikinggan mo ito, isulat mo ang 888 sa mga komento. Ang pag-type ng 888 ay maliit na pagsang-ayon, pero tunay na pagsang-ayon iyon. Isulat mo ang 888 tapos bumalik ka sa akin. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang simpleng pag-amin na may gumagalaw na. Dahil ang maliit na tugon na iyan ay nagbubukas ng puwang para sa mas malinaw na pag-unawa.
At kapag bumalik ka, mas makikita mo kung paano nagsisimulang magtipon ang mga palatandaan bilang isang kabuuan. Hindi ka hinihinging magsinungaling sa naramdaman mo para lang magmukhang matatag. Ang hinihingi sa iyo ngayon ay ang manatiling tapat habang hinahawakan mo ang unti-unting paglilinaw. Kapag may mga ulap sa isip mo at hindi mo pa alam ang susunod na hakbang, ang isang simpleng pag-amin ay mas makapangyarihan kaysa pilit na kumpiyansa. Sa pagtitig mo sa bintana, sa pag-upo mo sa gilid ng kama, sa paghinga mong mas mabagal kaysa kanina, may ginagawa ang Diyos na hindi agad maipapaliwanag ng salita. Kaya isulat mo ang alam mong totoo kahit ito ay maliit pa lamang sa ngayon. Isulat mo ang nararamdaman mong gumagalaw sa loob mo. Isulat mo ito bilang tanda ng pagkilala, hindi bilang pagtatanghal. Ang liwanag ay hindi natatakot sa tapat na puso. At kapag sumulat ka mula sa katotohanan, hindi ka na lang nakikinig sa mensahe, nakikilahok ka na rito. Kaya manatili ka pa dahil ang susunod na yugto ay hindi lang tungkol sa pagdinig, kundi sa pagsisimulang kilalanin ang sarili mong tindig. Sa mga gabing maaga kang humihiga pero hindi ka agad dinadalaw ng antok, may mga alaala na lumulutang tulad ng mga dahong sumusunod sa agos. Minsan naroon ang mukha ng isang taong hindi mo na madalas makita. Minsan ang larawan ng dating pangarap. Minsan ang eksenang parang laging may naantalang sagot. Sa katawan mo, mararamdaman mo ang pagkakapit ng mga daliri sa kumot at ang mabigat na paghinga na parang may hinahabol na hindi mo makita. Pero hindi ka ginawang bihag ng kalituhan at hindi rin sinadya ang mga alaala para guluhin ka. Ang ilan sa mga ito ay paalala lamang na ang Diyos ay kayang buuin ang mga piraso kahit ang isip mo ay hindi pa handang mag-ayos. Ang lumang interpretasyon ay nagsasabi na kung mabilis ang sagot, doon lang totoo ang pag-asa, pero ang bagong pagtingin ay nagsasabing may mga sagot na lalong matibay dahil dumaan sa pagtitiis. Kaya huwag kang matakot sa mga gabing may tanong, dahil ang tanong ay hindi laging kawalan ng pananampalataya. Minsan, ito ay pintuang naghihintay ng tamang ilaw. At kapag dumating ang ilaw na iyon, malalaman mong may dahilan kung bakit hindi ka pinilit lumipat nang wala ka pang buo. Ang dahilan na iyon ang magdadala sa iyo sa susunod na palatandaan. Napapansin mo rin na may mga araw na iba ang dating ng mga tao sa iyo, na para bang may bigat ang tingin nila sa mga bagay na dati nilang minamaliit. Hindi mo man sila mapilit na umunawa, ramdam mo pa rin ang pagbalik ng respeto sa mga sitwasyong dati ay may pagdududa. Sa isang kanto ng paaralan, opisina o barangay na pinasukan mo, maaaring may sandaling may nagsalitang parang hindi inaasahan ang pagiging handa mo. Doon gumagalaw ang loob mo ng tahimik dahil ang matagal mong hinintay na pagtanaw ay unti-unting nagiging totoo sa harap ng mata mo. Ang katotohanan ay hindi laging dumarating na may fanfare. Madalas itong dumarating na parang simpleng pagtingin na ngayon ay mas malinaw kaysa dati. Kapag hinayaan mong magsalita ang katotohanan kaysa ingay ng lumang paghamak, mas mabilis mong makikita na hindi ka naging maliit. Nadala ka lang sa proseso kung saan pinapatibay ang bagay na dapat maging matibay. Ang lumang anyo ng kwento mo ay hindi na kayang takpan ang bagong anyo na unti-unting lumilitaw. Kaya huwag kang matatakot kapag ang mga tao ay nagsimulang makakita ng hindi nila dating pinapansin. Ang nakikita nila ngayon ay hindi aksidente, kundi patunay na may patutunguhang hindi nasira kahit pinilit ng iba. At ang patunay na iyon ay hindi matatapos sa pinto ng pagtanaw lamang. May halong pagod at pag-asa ang paraan ng pag-upo mo kapag tahimik ang paligid. Sa sopa, sa gilid ng kama o sa isang upuang plastik sa labas ng bahay, napapansin mong gumagaan at bumibigat ang loob mo ng salitan. Ang pagod ay nagmumula sa matagal na pagdadala ng mga bagay na hindi mo naman dapat pinasan mag-isa. At ang pag-asa ay dumarating na parang hangin na hindi mo nakita pero naramdaman mo. Hindi ka nilikha para maging sisidlan lang ng pagkadismaya.
May mas malalim na layunin ng lakas na ibinibigay sa iyo kahit hindi pa iyon ganap na malinaw. Ang mga pagsubok ay hindi laging tanda ng pagtanggi. Minsan, ito ay pagpapatibay ng anumang kailangang tumagal. Kaya kapag nararamdaman mong may puwersang bumabalik sa iyo, huwag mo agad tawaging ilusyon. Baka iyon na ang umpisa ng mas malinaw na pagkakaayos. Ang nakaraan ay may boses, pero hindi na ito dapat ang pumili ng direksyon mo. At sa sandaling pumili ka ng bago, nabubuksan ang espasyo para sa isang mas malalim na pagtitiwala. Ang pagtitiwalang iyon ang mag-aakay sa iyo sa susunod na mas malinaw na kumpas. Minsan ang pinakamabigat na bahagi ay hindi ang paghihintay mismo, kundi ang pakiramdam na may mga taong hindi na umaasa sa iyo. Sa ganitong puwang pumapasok ang pagod na hindi lang nasa katawan, kundi nasa loob ng paniniwala mo sa sarili. Pero ang Diyos ay marunong bumangon sa gitna ng mga lugar na inakala mong tapos na. Kapag pinagmamasdan mo ang bintana na may nalalabing hamog o ang basong may bahagyang bakas ng kamay mo, may simpleng paalala na ang bakas ay katunayan na may gumalaw. Ganito rin ang ginagawa ng Kanya sa iyo. Nag-iiwan siya ng mga bakas na hindi kailangang sigawan para maging totoo. Ang mga bakas na iyon ay sapat na para sa pusong handang makakita. Sa dating pagbasa mo sa buhay, ang bakas ng kabiguan ang nangingibabaw, pero ngayon ang bakas ng paghubog ang lumilitaw. Kaya huwag mong pakinggan ang sarili mong nagsasabing wala ng saysay ang patuloy na pag-asa. Ang pag-asa ay hindi ilusyon kapag ito ay nakaugat sa katapatan. At habang lumalalim ang katapatan mo, mas nagiging handa ka sa susunod na pagkilos na hindi mo palubos maisip. May mga sandaling parang may bumubulong sa iyo habang naglalakad ka sa kalsada, at ang bulong na iyon ay hindi takot kundi paalala. Kapag naramdaman mong kailangan mong huminto saglit, tingnan ang paligid at pakinggan ang loob mo, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang sandaling iyon. Sa trapik, sa ilaw ng poste, sa tunog ng motorsiklo at ulan sa bubong, naroon ang pagkakataong makita na ang buhay mo ay hindi lang binubuo ng mga malalakas na pangyayari. Binubuo rin ito ng mga maliliit na pagpili kung saan pinipili mong manatiling bukas. Ang mga pagpiling iyon ang madalas hindi napapansin ng iba, pero doon nakasalalay ang tibay ng landas mo. Hindi ka hinahatak ng Diyos palabas ng ordinaryo, tinuturuan kanyang makita siya sa loob nito. Kapag naging malinaw ito, hindi mo na kailangan ng laging malakas na tanda para maniwala. Minsan sapat na ang tahimik na pagkapit ng puso mo sa alam nitong totoo. At sa simpleng pagkapit na iyon, nabubuo ang kumpirmasyong hindi mapipigil ng sinumang nagalinlangan. Kaya tumuloy ka lang dahil ang susunod na lapit ng larawan ay nagsisimulang bumuo ng mas tiyak na anyo. Minsan ang pakiramdam mo ay parang may pader sa pagitan mo at ng buong pangungusap ng buhay mo. Nakikita mo ang pagitan, nararamdaman mo ang pagitan, at minsan naiisip mo kung ilang ulit ka pang kailangang maghintay bago tuluyang mabuksan ang pinto. Pero ang pinto ay hindi ka niloloko, may panahon lamang ng pagbubukas na hindi mo kontrolado. Sa katawan mo, maaaring may naninigas na balikat at pagod na mata, at sa isip mo ay may linyang paulit-ulit na, kailan ba? Ang tanong na iyon ay tao at hindi kasalanan. Ang mahalaga ay huwag mong hayaan ang tanong na iyon ang maging hari ng buong araw mo. Ang pananampalataya ay hindi laging malakas ang boses. Minsan, ito ay simpleng pagtayo kahit mabigat ang loob. At sa pagtayo mong iyon, may puwersang mas matatag kaysa pagdududa. Ang dating pagtingin sa harang ay parang wakas, ngunit ang bagong pagtingin ay nagsasabing ang harang ay maaring bahagi ng pag-ayos ng direksyon mo. Kaya hindi ka dapat matakot kung minsan ay tila kaunti lang ang nakikita mo. Ang kaunting nakikita mo ngayon ay sapat na para ipagpatuloy ang hakbang na hahantong sa mas malinaw na bukas.
Hindi ka kailangang maging maingay para mapansin ng Diyos ang tibok ng loob mo, ang tahimik na pagpupuyat mo, ang pag-aalala mo habang naglalakad sa loob ng bahay, ang pag-upo mong may mga kamay na magkakapit, lahat ng iyon ay hindi nakakalusot sa Kanya. May mga gabi na ang lampara sa kwarto mo ay tila sumasagot lamang sa iyong pag-iisa, pero sa loob ng liwanag na iyon ay may paalala na ang mga nakatagong pakikibaka ay may nakatagong halaga. Hindi ka tumitigil sa pagiging mahalaga kapag hindi ka pinapalakpakan. Hindi ka nawawalan ng direksyon kapag walang pumapalakpak sa bawat hakbang mo. Ang mga taong nagdududa ay may limitadong tanaw, pero ang Diyos ay hindi nakatali sa limitasyon ng tanaw ng tao. Kaya kung ang isang bahagi ng puso mo ay pagod ng magpaliwanag, hayaan mo itong mapahinga sa katotohanan. Ang katotohanan iyon ang magsasabi na ang tagal ng proseso ay hindi katumbas ng kabuluhan ng resulta. At habang nakikinig ka sa katotohanan, mas maayos mong makikita ang susunod na pag-usbong na hindi mo kontrolado pero matagal nang inihahanda. Sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga na huwag mong ikahiya ang mga panahong hindi mo agad naunawaan ang ginagawa sa iyo ng Diyos. Ang pagkilos niya ay mas malalim kaysa impresyon at mas matibay kaysa mabilisang pagsipat ng mga tao. Kapag may mga salitang kumakapit sa isip mo mula sa nakaraan, maaaring maramdaman mong may humihila sa iyong bumalik sa dating takot, ngunit hindi ka na naroon. Nasa gitna ka ng paghubog at ang paghubog ay may sariling ritmo. Sa kusina man o sa trabaho, sa pag-aayos ng gamit o sa pagtingin sa kisame bago matulog, may mga maliliit na pagkakataon ng pag-amin na ikaw ay binabago. Ang pagbabagong iyon ay hindi nangangailangan ng ingay para maging tunay. Ang mas mahalaga ay kung paano mo tinatanggap ang katotohanang dahan-dahang lumalabas. Ang lumang bersyon ng iyo ay gustong magmadali, pero ang mas matatag na ikaw ay natutong humawak sa proseso. Kaya kapag dumating ang susunod na piraso ng katibayan, huwag kang magtaka kung ito ay mas simple kaysa inaakala mo. Ang simple ang madalas na huling tumatama at iyon ang magbubukas ng mas malalim na pag-unawa. May mga pagkakataon na ang katawan mo ang unang nakakaalam bago pa magsalita ang isip mo. Bago mo pa masabi kung bakit, napapansin mong gumagaan ang dibdib mo o nagiging mas maayos ang hinga mo habang nakikinig ka sa isang salitang tumatama sa tamang lugar. Sa tahimik na pagbasa sa mga pangyayari, may kapangyarihan ng katawan na magsabi ng oo kahit hindi pa natatapos ang paliwanag. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat mahiya sa simpleng pagkilala sa mga palatandaan. Kung ang loob mo ay lumalambot, may nangyayaring mas malalim kaysa sadyang kasiyahan. Maaaring ito ay kumpirmasyon, maaari ring ito ay paanyaya na huwag nang magbilang ng mga nawala. Kapag ang Diyos ay kumikilos, hindi laging masunog ang damdamin. Minsan ay pinapahupa niya ang tensyon para maramdaman mo ang direksyon, kaya ang paghinahon na iyon ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng pagdating, at sa pagdating na iyon, nagiging mas handa kang tumanggap ng susunod na katotohanan nang hindi na kailangang dumaan sa lumang pagdududa. Kaya manatili ka pa ring tumingin dahil ang susunod na mensahe ay mas malinaw kapag hindi mo pinilit na takasan ang proseso. Habang patuloy na gumagalaw ang larawan na ito, gusto kong marinig mo ang isang simpleng katotohanan sa pinakagitna ng iyong loob. Kung ang larawang ito ay tumama sa bahaging hindi mo pa maipaliwanag, isulat mo ang natatanging anyo ng pagkilala na ito sa mga komento. Ako ay gising. Ang pagsulat mo ng ako ay gising ay hindi pagtatanghal, kundi pag-amin na may bahagi ka ng mulat sa dumarating. Isulat mo ito, tapos bumalik ka sa akin. Huwag mong hayaang maging malabo ang pakikipag-isa mo sa kung ano ang malinaw ng ipinapakita. Kapag isinulat mo ito, hindi mo lang tinatanggap ang mensahe. Pinapatunayan mong nakikilala mo na ang sarili mong paggising
At sa pagbabalik mo, magiging mas malinaw ang susunod na hakbang na hindi na mabubura ng alinlangan. Kaya manatili ka sa daloy na ito dahil ang kasunod ay hindi lang tungkol sa nakita mo, kundi sa naging tugon ng puso mo. Kapag ang pinto ay nagsisimulang bumukas, hindi ito laging kasabay ng palakpakan. Minsan ang unang maririnig mo ay ang mahina at mahabang inggit ng bisagra at ang tunog na iyon ay mas totoo kaysa ingay ng mga nagmamadali. Ganito ang pagdating ng ilang sagot sa buhay mo, dahan-dahan pero hindi na maitatanggi. Sa araw na mas naunawaan mo ang bigat ng proseso, mas humuhupa ang pagkapit sa dating takot. Ang takot ay madalas nagsasabi na kapag hindi mabilis, hindi tama. Pero ang Diyos ay marunong magpadala ng tamang bagay sa tamang oras. Kaya ang hinaharap mo ay hindi kailangang sumunod sa bilis ng pangamba ng iba. May ritmo ang tunay na pagdating. At ang ritmo na iyon ay may kakayahang bumuo ng katahimikan sa loob mo. Ang lumang takbo ng pag-iisip ay nagsasabing kailangan mong habulin ang lahat. Pero ang bagong takbo ay natututong tumanggap ng malinaw na pinto kapag ito na ang bukas. Kaya huwag mong ipagkamali ang kalmado sa kawalan ng pagkilos. Ang kalmado ay madalas senyales na may matatag ng nag-aayos. At kapag ang pag-aayos na iyon ay nagpakita sa harap mo, mauunawaan mong ang mga naunang araw ay hindi sayang kundi pundasyon. Madalas mong isipin na kung ang iba ay hindi ka agad naintindihan, baka mali ang sinasabi ng buhay mo. Pero ang hindi ka agad nauunawaan ng mga tao ay hindi ka pantay nang hindi ka pinili ng Diyos. Sa mga sandaling tahimik ka sa sulok ng sala o nakatingin sa labas habang umuulan, may isang pagsubok na laging bumabalik. Maniniwala ka ba sa nakita mong itinanim sa puso mo o susunod ka sa ingay ng pag-alinlangan? Ang dibdib mo ay minsang sumasakit sa bigat ng pagpipiliang iyan. Ngunit ang tapat na tugon ay hindi kailangang maging magulo. Maaari itong maging simple at matibay tulad ng pagpiling huwag nang yumuko sa mga lumang label na ibinato sa iyo. Ang Diyos ay hindi naglalagay ng kinabukasan sa taong hindi niya kayang dalhin roon. Kaya kung naramdaman mong may lakas na bumabalik sa iyo, tanggapin mo ito bilang bahagi ng kanyang pagkilos. Ang dating takot ay nagsisimula nang mawalan ng hawak kapag ang katotohanan ang naging batayan mo. At habang mas matibay ang batayan mo, mas hindi ka mabubuwag ng mga bulong na dati ay nakakakapit sa iyo. May mga panahon na ang buhay ay parang isang mesa na unti-unting nilalagyan ng mga bagay na dati ay wala roon. Una, isang maliit na katibayan. Sumunod, isang tawag. Kasunod, isang pahiwatig na hindi mo mapipilit na mawala sa isip mo. Sa ganitong pag-ayos, hindi ka niloloko ng Panginoon. Dahan-dahan kanyang inihahanda para sa bigat at liwanag ng kung ano ang darating. Ang puso mo ay maaaring may natitirang takot, ngunit hindi na ito ang pangunahing tinig. Ang pangunahing tinig ay ang lumalalim na pagkilalang may saysay ang bawat hakbang kahit noong hindi pa ito naiintindihan. Kaya kung may bahagi ng iyo na gustong bumalik sa dating linyang, wala namang nagbago. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito.
I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.